Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Ako si Teacher Cristel. Nandito ako upang turuan kayo ng munting kaalaman sa wikang Filipino. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay ang panghalip panao. Halina at atin nang simulan ang talakayan. Kapag sinabi nating panghalip, ito ay tumutukoy sa mga salitang panghalili sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ginagamit ito upang maiwasan ang paulit-ulit na pagbanggit ng pangalan sa mga pahayag o kwento. Ang panghalip panao ay uri ng panghalip na humahalili sa ngalan ng tao. Halimbawa, si Binibini Sanchez ay magaling na guro. Siya ay masipag at matiyagang magturo sa amin. Ang pangalang Binibini Sanchez sa unang pangungusap ay pinalitan ng panghalip na siya sa ikalawang pangungusap, sapagkat ang panghalip na siya ay pumalit sa ngalan ng tao. Masasabi na ang siya ay panghalip na panao. May tatlong panauhan ng panghalip panao. Ito ay ang mga sumusunod: unang panauhan, ikalawang panauhan, at ikatlong panauhan. Ang unang panauhan ay umahalili sa ngalan ng taong nagsasalita o kasama sa pangkat. Halimbawa, umuwi na ang makulit kong aso. Ang panghalip sa pangusap ay ko, at ito ay humahalili sa ngalan ng taong nagsasalita. Pangalawang halimbawa, pupunta kami sa Manila sa susunod na linggo. Ang panghalip sa pangungusap ay kami, at ito ay humahalili sa ngalan ng taong kasama sa pangkat. Ang ikalawang panauhan naman ay humahalili sa ngalan ng tao o mga taong kinakausap. Halimbawa, huwag ninyong petasin ang mga bulaklak. Ang panghalip sa pangungusap ay ninyo, at ito ay humahalili sa ngalan ng mga taong kinakausap. Pangalawang halimbawa, si Troy ang nakita mo kahapon. Ang panghalip sa pangungusap ay mo, at ito ay humahalili sa ngalan ng taong kinakausap. Iba pang halimbawa, maliligo ka ba sa ilog? Ikaw ba ang isasali sa paligsahan? Mag-aral kayong mabuti. Ang ikatlong panauhan naman ay humahalili sa ngalan ng tao o mga taong pinag-uusapan. Halimbawa, nagsisikap siyang makapagtapos ng pag-aaral. Ang panghalip sa pangungusap ay siya, at ito ay humahalili sa taong pinag-uusapan. Pangalawang halimbawa, sabay-sabay silang pumalakpak. Ang panghalip sa pangungusap ay sila, at ito ay humahalili sa ngalan ng mga taong pinag-uusapan. Iba pang halimbawa, nakalimutan niya ang kanyang libro. Ang buong pamilya nila ay masayang-masaya. Iniwan ko sa kanila ang proyekto ko. Kailanan ng panghalip panao o dami o bilang ng tinutukoy. Ito ay maaaring isahan, dalawahan, at maramihan. Isahan o isang tao lamang ang tinutukoy. Ang mga halimbawa ng panghalip panao para sa kailanan na isahan ay ako, ko, ikaw, siya, niya, akin. Dalawahan, ito ay tumutukoy sa dalawang tao. Halimbawa, namin, atin, sila, inyo, nila, kanila, kayo, ninyo, amin, kami. At maramihan o tumutukoy sa maraming tao. Ang mga halimbawa ng panghalip panao na may kailanan na maramihan ay namin, atin, sila,
inyo, nila, kanila, kayo, ninyo, amin, at kami. Matutukoy mo na ba sa pangungusap ang panghalip panao at ang tatlong panauhan nito? Mahalagang matutuhan ang mga panghalip upang hindi na kailangan pang ulitin ang paggamit ng mga pangalan sa mga pahayag. May paparinig akong awitin sa inyo upang mas mapadali ninyong matandaan ang panghalip panao. Yan lamang para sa araw na ito. Salamat sa panonood!